Ang ating unang pagbasa sa araw na ito mula sa aklat ng Henesis ay nagbibigay sa atin ng isang salaysay na may tuturing na madilim na yugto sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Nung likhain ng Diyos ang lahat, nilikha tayo ng Diyos ng may pagmamahal at para sa pagmamahal. At lahat ng kanyang nilikha ay nilikha niya bilang mabuti. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kabutihang ito ay natabunan ng mga masasamang pagnanasa ng mga tao. Natabunan ng kasalanan, natabunan ng kasamaan, natabunan ng paglayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga dito sa ating unang pagbasa ay ipinahayag sa atin na lubhang nalungkot ang Diyos dahil sa kasamaan at kasalanan na ginawa ng tao. Kaya nga noong panahong iyon ay ipinasya ng Diyos na magpadala ng malaking baha upang lipulin ang lahat ng kanyang nilikha, liban kay Noe at sa kanyang pamilya, at gayon din ang mga hayop na dinala ni Noe doon sa loob ng barko. At dito sa ating unang pagbasa, nais kong bigyang diin yung katangian ni Noe na dapat nating tularan. Una, mga minamahal kong kapatid, si Noe ay nagpapaalala sa atin na ang paggawa ng kabutihan ay hindi madali. Ngunit ito ang inaasahan ng Diyos sa atin. Siguro nung panahon ni Noe, dahil nga sabi dito sa ating unang pagbasa, napakasama ng mga tao. Marahil mabigat ang kanilang kasalanan sa Diyos, mabigat ang kanilang kasalanan sa isa't isa. Pero sa kabila ng kasamaan sa paligid ni Noe, siya ay nanatili pa ring naninindigan sa mabuti. At mga minamahal kong kapatid, di ba ganito rin naman ang nangyayari sa atin sa araw-araw? Sa paligid natin, maraming kasamaang nangyayari. Maraming mga bagay na naghahatid sa atin sa tukso at sa kasalanan. Nandyan ang galit, nandyan ang korupsyon, nandyan ang panlalamang at panggugulang sa kapwa. Iba't ibang mukha ng kasamaan. Pero ang hamon sa bawat isa sa atin ng Panginoon, tulad ni Noe, magawa nating manindigan sa kung ano ang tama at mabuti. Lahat tayo naghahangad ng pagbabago sa paligid natin. Lahat tayo gustong maging maganda at maayos ang paligid natin. Pero ang tanong, ginagawa mo ba yung part mo para magkaroon ng kaganapan yung kabutihan? Kung minsan kasi, mas madaling magpaagos, mas madaling magpatangay sa kung ano ang nakasanayan at kung ano ang nakagawian, kahit kung minsan ito'y baluktot at mali. Pero ipinapakita sa atin ng halimbawa ni Noe na kahit sa gitna ng kasamaan, ang mahalaga, marunong tayong manindigan sa kabutihan katulad ng inaasahan ng Diyos sa atin. Pangalawa, mga minamahal kong kapatid, yung buhay ni Noe ay nagpapakita sa atin na merong biyaya kapag ka sa Diyos tayo nagtiwala. Siguro noong mga panahon na si Noe ay gumagawa ng malaking barko at inaanyayahan niya yung mga tao na magbalik loob sa Diyos, marahil yung mga tao sa paligid niya hindi naniwala sa Kanya. Marahil siguro yung mga tao sa paligid niya pinagtawanan siya. Marahil siguro yung mga tao sa paligid niya sinabi, baliw tong taon to. Ano ba yung sinasabi?
Hindi naman natin alam kung kailan darating yung ulan. Hindi naman natin alam kung kailan darating yung baha. Pero si Noe, imbis na pakinggan yung sinasabi ng mga tao sa paligid niya, mas nanaig pa rin sa kanya yung pakikinig sa tinig ng Diyos, kaya siya nagtiwala. Mga minamahal kong kapatid, sa buhay natin, mahalaga yung pagtitiwala sa Diyos. Kung minsan nako-compromise to, dahil kung minsan, ang tagal nating nag-aantay, ang tagal nating nag-aabang, ang tagal nating lumalapit sa Diyos, pero parang walang nangyayari. Pero mga minamahal kong kapatid, ang taong nagtitiwala sa Diyos, kahit gaano katagal, ang kanyang pag-iintay, patuloy pa rin siya magtitiwala kasi alam niya, ang nagtitiwala sa Diyos, hindi mapapahamak. Mga minamahal kong kapatid, ito ang paanyaya sa atin ng ating unang pagbasa sa araw na ito. Dalawang bagay lang. Ang paninindigan sa mabuti ay hindi madali, pero ito ang inaasahan ng Diyos sa atin. At ang taong nagtitiwala sa Kanya, mayroong biyaya. Sana tulad ni Noe, manatili tayong mabuti. Manatili tayong magtitiwala kahit ang mga tao sa paligid natin ay gumagawa ng masama at lumalabag sa tama. Amen.